Sinasara ng mga otoridad ang isang warehouse kung saan nakaimbak ang ilang produktong hindi rehistrado na ibebenta pa raw ang mga ito online. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagre-repack ng produkto ang ilang empleyado nang sorpresang mag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry at Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Valenzuela sa isang warehouse. Bitbit ang closure order, pinatigil sa pagtatrabaho at pinalabas ang mga empleyado. May permit naman daw sa City Hall ang bodega pero marami raw kulang na clearance. 2 taon nang hindi tinutugunan ng kumpanya ang kakulangan na yan. Kailangan po nila mag-submit ng building permit, tapos yung mga zoning clearance, sanitary permit, and yung mga, ito nga po, yung galing po dito sa DTI certification po ng product po nila. Dati na rin ni-raid ng DTI ang warehouse noong June 26 dahil sa reklamo ng isang online seller dahil sa unregistered at mababang kalidad ng nabiling rice cooker. Nang inspeksyonin, nabisto ang marami pang unregistered at low-quality appliances. Imported ang mga ito mula China. Agad sinelyuhan na nasa 10,000 electronic products na aabot sa 7.8 million pesos ang halaga. Binigyan na raw dati ng 2 araw ng DTI ang kumpanya para sagutin ang mga reklamo ng online buyer. Pero hindi nakatugon ng kumpanyang Ivenson Trading Corporation. Ayon sa pamunuan ng Ivenson Trading, sinubukan nilang tugunan ang reklamo ng DTI pero kinulang na sila ng panahon. We already comply with the other documents naman po eh. So supposedly, naayos naman po namin lahat kung ano po yung compliance namin. Hindi rin daw nagpupusit ng produkto ang naturang kumpanya pero meron pang nabisto ang DTI na pandaraya umano ng Ivenson Trading. Gaya na lang ng paggamit ng PS Mark sticker na idinidikit sa ibang produkto para magmukhang lehitimo. Nananawagan ng DTI sa mga online buyer na nakabili ng mga depektibong home appliances na agad magsumbong sa kanilang tanggapan. Ikinandado at sinelyo na muna ng BPLO ang mga pintuan ng bodega ng Ivenson Trading. Sasampahan ng reklamong paglabag sa Consumer Act ang mga may-ari ng kumpanya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.